I have been parang brewing this feeling, no? Parang I've been self-reflecting for the past few days, charots, since the hearing. Kasi on why I felt so personally offended during the hearing, PRRD's hearing. Kasi hindi naman ako ganun ka-fanatic and I try not to take things personally sa politics, pero nabwisit talaga ako. And thankfully, yung whole family namin is in support naman of Duterte. So, pero nabwisit pa rin ako. Kasi first, Miss Joy, alam mo how we chose Duterte to represent us Filipinos. So, their attack and disrespect towards him is also directed towards us. Alam mo yun? And secondly, ang bastos ng idea na, like how they basically parang diminish the works of other departments involved sa war on drugs. Parang if you work for that department, okay lang yun sa inyo? Na ginaganyan kayo? Like parang, oh, the Congress, we here in the Congress work better than you and you're useless? Parang ganon? You're Nakakatuwa din, Ma'am Joey, no, yung doon sa Kongreso, nung sinabi ni Tatay Digong yung salitang gago, tapos binabara agad siya ni ano, ang sinasabi, ano lang po, paki-refresh lang po yung ano, na bawal po magmura dito. Tapos sinabi niya, kinagalog niya pa, para hindi pagmumura yan. Yeah, do you Am I think stupid? Kaya sa totoo lang, Ma'am Joey, nung nagpunta siya sa Quadcom, nag-aalala ako. Kasi syempre, may edad na rin si Tatay Digong, 79 years old, at haharap na naman siya dun sa mga kaaway niya. Na mas malala ang gustong gawin sa kanya kaysa sa Senado. Pero hindi pala, although he is 79 years old, no, pero hindi pala ako dapat mag-alala kasi he can carry his own talaga as in. Alam mo, Himig, sa totoo lang ha, gusto ko mag-attend si PRRD sa hearing. Kung, if his health will allow it, total mahahaba naman yung mga pagitan ng mga hearing. If his health will allow it, and alam mo, we are already at the point wherein we really need to put these bastards in these right places. Ayun. Have you been crying? Hindi, rhinitis? Nakalimutan kong i-open yung purifier. Ayun. Thank you for your courage and faith to the Duterte, sabi ni Letags 23. Well, the Dutertes have been very, very consistent in the brand of their public service. And I think we really need to set it as a standard. Diba? We have to set it as a standard. When everything is said and done, I think PRRD should be recognized as the first Filipino. Alam mo yun? If we can love our country half as good as PRRD love our country, maybe this country would have a future. Sa totoo lang. Kung tayo kaya nating mahalin yung bayan natin ng katulad ng pagmamahal, kahit kalahati lang ng pagmamahal ni PRRD sa Pilipinas, baka meron tayong pag-asa bilang Pilipino. Ayun. Pero unless, alam mo yun, no? Hanggat hindi natin kayang gawin yon, this is going to be really, a long and winding road. Ayun. Going down. Oo. Ayun. So yun nga, Kadipi, no? Sorry, na-distract ako. Gusto ko talaga umattend si PRRD sa hearing so that people can organize. Alam mo yun? Kasi ang problema kasi sa mga Duterte, wala man nag-organize dyan eh. I am just a simple supporter voicing out my concern. I am just one voice. Wala naman akong experience sa pag-oorganisa, wala naman akong ganyan-ganyan. Ngayon, yung ibang mga vloggers din, yung iba nag-organize kahit papano, ganyan-ganyan. But that's good, Pero kapag kunwari nagpupunta si PRRD sa hearing, mafo-force tayong mag-organize. Mafo-force tayong talagang magkaisa. And we would be able to do better and better every time na meron siyang appearance. Ganon. So, I really hope na mag-attend si PRRD at saka si Inday. I really hope Inday and PRRD would attend hearings. Just so we would be able to show our support. Alam mo yung, ako nga, ang simple lang ng gusto ko eh. Gusto ko lang, Kalipi, yung pagpapasok si PRRD sa loob ng batasang pambansa. Gusto ko yung mga tao nagkalat sa gilid na kumakaway kay PRRD. Yung iparamdam lang natin ba dun sa matanda na, Mr. Hindi ka nag-iisa, ganyan, naniniwala po kami sa'yo, ganyan. Lahat ng mga nag-approve sa war on drugs, I think, we have to show up. We have to go there and show up. Pagka papunta siya sa batasan, handun tayo. Pagpalabas siya sa batasan, handun din tayo. Diba? Yun sana yung gusto kong yun sana yung gusto kong mangyari. Yun sana nung pupunta siya doon, 'di ba? Ayaw ko gabi ba yun na madaling araw na naka-live ako. Ayaw mo nga. Kalipi, makasan tayo. Oo nga eh, 'di ba? Nagpunta live yun nun eh. Hindi naman ako makapunta ron kasi syempre yung anak ko yung pwede isama ron. Kasi iniisip ko talaga,
magkakagulo kung sakali if ever na magpunta rin ako doon. Kasi nga, halimbawa, ito si Paduano, umanda rin pagkatopak nito at sabi, I cite you in contempt. Sigurado magagalit ng tao sa labas eh. Kaya siguro sila, tingin ko, pacified din sila ng konti pagdating dun sa Kongreso eh. Kasi alam nila yung mga tao sa labas, once na malaman na may ganung nangyari, malamang susugurin sila sa loob. Ako naniniwala akong gagawin ng mga DDS yan eh. Ganun nila eh. Dito lang sa... Ako nga, in-expect ko na Oo. In-expect ko nga na ipakontempt siya mag-move si Paduano eh. Di ba, Ipakontempt. Obe, dito sa TikTok, nag-uusap tayo dito sa TikTok, marami tayong nakakausap na nagagalit at sinasabi talaga nila, binuvoice out talaga nila na once na i-contempt talaga si Tatay Digong, pupunta talaga sila doon at magwawala sila doon. Feeling ko magiging second EDSA yung batasan kapag ginawa nila kay Tatay Digong yun. Ako pupunta rin talaga ako doon, susugod ako doon. Ang unang gabi ng contempt niya, nandun ako. Let us be ready. Let us be ready. May sa harap ng, kasi ako, actually before, I would go to Batasan like regularly. Madalas ako pumupunta dyan. Pero, as a support staff, hindi as rallyist. So, hindi ko talaga alam kung ano yung, parang yung mga nuances ng doon sa harap ng Batasan, may Freedom Park pala doon. Pero mag-ano ka pa, magtutulay ka pa mag-overpass ka pa, tapos, meron dong Freedom Park. So, I think, kapag kunwari next time na magkakaroon ulit ng hearing na ganyan, we can go to the streets, yung mag-abang tayo sa gutter, sa tabi ng kalsada, magbigay-pugay kay PRRD, ganyan. And then, kapag katapos na yung nakapasok na si PRRD, nandun na siya sa loob, and things like that, hindi naman lahat ng supporters pwedeng pumasok ng Batasan ganyan, ipagbabawal nila yon. Then we can go to the SB Park and watch the entire hearing. Kanya-kanya sa tayo siguro doon. Baka sana merong makapagdala ng isang malaking TV, ng audio, ganyan, para sabay-sabay tayong makapanood, ganyan. Or kanya-kanya sa cellphone. Wala rin namang problema pagka ganon. And then, ang tawag dito, after that, kapag katapos na yung hearing, then we go back, we show the support to PRRD again. And pagdating kasi sa ganun, hindi kailangan ng mga permit, hindi kailangan ng mga kasi doon naman Freedom Park sa Freedom Park Freedom Park Doon naman tayo tatawid sa Freedom Park. So what we really need to do is, tapos yung ibang mga nasa bahay, pagka feeling ninyo, papatapos na yung hearing, then we can go along Batasan Hills, yung road na dadaanan ni PRRD, to really show support kung ano yung, alam mo yun, Ma'am Joey, para makahay man lang sa matanda, makita niya na nandun yung Pilipino, di ba? Ma'am Joey, merong binabanggit si Ma'am Trixie na gawin, hindi ko alam. Yung halimbawa yung EDSA Friday. Oo. Is that every Friday na may nagkakatipon sa EDSA? Oo, meron. Ano yata, dati pa nila ginagawa yun? I would like to promote. Si JM? So, i-promote natin yun kasi syempre, di ba, ano pa rin yun parang support pa rin natin yun. Yeah, oo. Actually, ako pinopromote yung mga maisog. kahit nung time na inaaway-away ako ni Pebbles. Kasi sila Pebbles nagsimula niyan Sila Pebbles Talakera, sila yung nagsalita niyan Even nung time na inaaway-away ako ni Pebbles, inaano ko yung pinopromote ko yan sa live ko. Pinopromote ko sa live ko. Kasi it's an important no? Kumbaga parang, kung malapit kayo sa EDSA, might as well, dumaan na rin kayo doon para mapakita natin, lumalaki, whatever, ganyan. But I also suggest na dapat sa iba't ibang lugar din. Sa iba't ibang lugar din. Siyempre, lalo na yung mga malalayo, galing pa ng Laguna, galing pa ng ganyan. You can also do it in Laguna. You can also do it in Batangas. You can also do it in... May mga freedom parks kayo sa kanya-kanya yung lugar. I suggest na yung iba't ibang mga tao, you can start organizing and punta kayo sa mga freedom park niyo, mag-live kayo doon, habang nagla-live kayo, magtipon-tipon kayo, mag-usap-usap kayo tungkol sa mga issues na pangbayan, ganyan. That's also good. Diba? And make it make it a date na kahit every week, once a week gawin na yun. Once a week, oo. Para habang tumatagal, pagka marami na nakakaalam, dumadami na tayo. Or kayo, dun sa local nyo, pagkakatibon. Totoo. Kasi kailangan maramdaman nila nagalit tayo or kahit man lang na nagkakaisa tayo laban doon sa mga pinagagawa nila. Kasi feeling nila walang kumukontra sa kanilang mamamayan halimbawa, di ba Ma'am Joey, ako ewan ko na kung nakita niyo na to, yung sa NEP, yung halimbawa yung 17 million pesos na gagastusin ng Kongreso para sa advertisement. 17 million sa NEP. Tapos pagdating sa GAA, 500 million. Grabe. Yung supplies nila ng Kongreso, halimbawa 300 million lang sa NEP, pagdating sa GAA 900 million. Nagawa talaga ang budget. I think yung budget ng 2023 and 2024, those should be questioned before the Supreme Court. Sana wag bitawan ni Inday yan. Kasi total nakita rin niya At saka pagka hindi dinemanda ni Inday yan, mako-question rin siya. Ganon.
Gusto Joey. At saka ako lagi ko inuulit-ulit yan eh. Basta pagdating sa budget kasi napakaraming pera. Yun nga lang sa ano nila, Pimentel at saka ni Senator Villanueva, diba? Lumabas 1.4 billion pesos per day para sa flood control projects. Yung inutang ng gobyerno from July 2023 to February 2024, that's 2.3 trillion, that's 4 billion every day. Na inubos nila nang hindi natin alam kung saan napunta. Ang program funds, hindi natin alam kung saan napunta. Wala na nagpaliwanag sa 72 billion or 75 billion na Maharlika Wala na, nasa mga buhaya na yun. Yung Maharlika Fund, wala na nagpaliwanag kung ano yung return of investment natin doon. Kung nag-improve ba, tumaas ba yung 75 or 72 billion pesos natin na nakapesos. Ang dami, yung 500 billion ayuda, 4 billion to ayuda funds ng Kongreso. Although, certification by liquidation. So, wala nag-explain kung saan nila dinadala. Tapos minsan dinadala pa nila doon sa lugar na wala namang kailangan ng ayuda. Royce, sabi ni Royce, yung mga DDS nag-iingay na naman, hindi po kami titigil sa pag-iingay. So huwag niyo na po sinasabi yung something na alam naman namin. Ngayon, kung gusto niyo kaming patahimikin, barahin niyo yung mga argumento namin. Ngayon, welcome na welcome po kayong umakyat at barahin kami doon sa mga sinasabi naming mga puntos. Okay? Ang makapagpapatahimik lang po sa amin ay paliwanag. Okay? So, huwag niyo na tinatagod yung mga sarili ninyo, yung mga DDS nag-iingay na naman, hindi po kami titigil. Yes. Nag-iingay talaga kami. Pakinggan mo yung sinasabi ko, bossing. Kung kaya mo ipaliwanag lahat ng mga budget na sinabi ko, hindi mananahimik kami. Mananahimik ako. Diba? Pero ako ulit-ulit kong ginagawa to sa mga live. Gusto ko ipaliwanag nila yan. Yung 90 billion sa PhilHealth, saan ba nila ginawa? Dinala. Diba? Yung mga ganun. Ano pa ba? Unprogram funds. Napakalaki po ng unprogram funds ng taong ito. Hindi yung next year, yung taong ito. Meron ng reserve or standby fund yung program funds. Dinagdagan pa nila, kuha kasi na ng kuha ng mga program funds. Nilalagay nila sa program funds. So hindi lang ganun. Isipin nyo kung gaano kalaki, hindi ko na alam kung gaano ang program funds for 2024. Wala nag-i-explain sa atin kung saan nila dinadala yung pera. Ngayon, pag gusto nyo kami manahimik, sabihin nyo sa akin saan ginastos yung pera. Correct. That's the only way you can put us to silence. Ayan. Pag gusto nyo pag-usapan yung EJK, kung bakit kung talagang may kasalanan si Duterte, it's almost running 3 years na bago nasimula nung wala siya sa posisyon. Bakit yung mga sinasabi nilang EJK nung mayor pa lang siya, hanggang naging presidente, hanggang ngayon wala pang kaso. And Duterte is urging them to file a case against me. Pero wala. So, sabi ni Jade, speaking of nationalism, didn't you contemplate of migrating po? Wala akong ganong contemplation dito sa live ko. Alam yun? Di ba, Ma'am Joey, si Tom Hanks umalis na sa Amerika? Tanga-tanga. Hindi po dito sa live na to yun nangyari. Ayun. Walang ganun dito. At saka sa totoo lang, may karapatan po kami magreklamo laban kay BBM. Kasi kung baga parang kang bumili ng TV na sira, irereklamo mo yung yung pinanggalingan ng TV. Si BBM, binoto namin dahil may mga pangako siya na gusto namin na hindi niya tinabas. So kami magrereklamo sa kanya. Hindi kayo. Hindi naman kayo pumoto sa kanya. Alam mo, nakakalungkot lang, no? Kasi yung mga ginamit niya mga salita noon, labas sa, di ba, pagpapatuloy niya yung war on drugs, no? Yung mga project ni PRRD, pagpapatuloy niya. Kaya tayo naniwala sa mga sinasabi niya noon, kaya natin siya naboto. Pero hindi yung katwiran, para hindi natin siya singilin, no? Kasi tayong naglaklok sa kanya sa pagiging presidente, dapat itignan natin kung mali ang ginagawa niya, di ba? Hindi tayo dapat manahimik kung mali ang ginagawa. Yes. Tama. Napakasimple lang. Kasalanan natin kung bakit siya nandyan. Kasalanan, sorry, Jopeta. Pero kasalanan natin kung bakit siya nandyan. Di tayo rin ang mayroong pagkakataon para ayusin natin. Di tayo rin dapat ang tatama. Oo. Di ba? Tama yun. Oo. Sabi ni binoto naman natin siya. Wait lang, address lang natin yung comment section. Sabi ni Fritz, bakit daw ayaw pumayag ni Duterte na pumirma ng waiver? Bakit kailangan na si Duterte pa ang gagawa ng paraan para may ebidensya kayo laban sa kanya? Oo. Saan kayo nakakita ng gano'n? Napakasimple yan, no? Ito na napakasimple. Kung sinong gustong papirma dyan kay Duterte, no? Na mga bank account na sinasabi man, kung meron man, kung totoo man, no? Dapat sabay-sabay sila lahat, mga quadcom dyan, no? Magpapirma sila lahat ng mga waiver para magkaalaman. Yun lang, simple lang. Hindi pwedeng partial ka, hindi pwedeng bias. Si Duterte lang, tapos kayo hindi. Sila nga dyan, wala nga silang resibo eh. Yun Sila nga dyan, wala nga silang resibo eh. Sila yung diba? nakaupo. Certification na lang ngayon ang nagawa ng mga... Wait lang guys, sabihin natin yung tawag dito, pasensya ka medyo naguguluhan kasi ako pagka sa labas eh. Isa-isahin natin yung mga gustong mag-share. Yung mga gustong magpunto ng certain, let us not be yung halo-halong topic para mas maganda yung... Maganda siya pag-usapan natin, no? Yung update ngayon, no? Regarding sa Quadcom, no? Regarding sa investigation ng Quadcom,
parang nakikita natin Diego, na talagang wait lang, Diego. wala. Obet, ikaw ba tapos ka na? Tapos ka na? Meron ka bang gustong i-highlight na issue na gusto mong pag-usapan? Well, yun lang naman sa Quadcom kasi dapat sana, itong ginagawa ng Quadcom, di ba hearing naman yan tsaka mayroong mga opposing sides dyan. Sana yung seating arrangement, parang sa korte man hindi nila ipagtatabi-tabi. Pero sa nangyari kasi, napansin ko, parang sinasadya nila na mayroong ma-trigger Obviously, Actually, parang inaano nila si PRRD. Tama ka dyan. Sinabi ko rin yan sa live ko nung immediately after yung Quadcom na ang approach talaga ng Congress, hindi passive-aggressive. Yung tawag dito, mabait sila, ayaw nila ng murahan, di ba? Ayaw nila ng murahan, ayaw nila ng mga, alam mo yun, ayaw nila ng mga masasakit. Ganyan. Pero, ang ginawa nila, pinagtabi nila si PRRD, si Trillanes, si Lima. Yung gusto nila ng pagtago. Yes. Sir Diego, sabihin Gusto nila ng girian, ganyan. Gusto nila na alam nila may temper yung matanda di ba? Kaya nga Alam nila may temper yung matanda. So talagang inano talaga nila. Pagkatapos, aside from that, yung palang numero unong pambabastos na yon. Pangalawang pambabastos, you wanted 16 congressmen Sir Diego, comment muna na hangin. to ask question, isa-isa, na yung mga tanong nila paulit-ulit na. Pero hindi sinasaway. Hindi sinasaway ng ni barbers. You put the old man in such a situation na talagang, that's grueling That's grueling. Parang putang ina, hindi nyo kami numura-mura pero pinahirapan nyo ng todo. Minaltrato nyo talaga yung matanda. Paulit-ulit yung question ninyo, naman kayo nahihita, tapos itatanong nyo ulit. I-rephrase nyo lang, hoping to get different answer. Diba? Ang kaso, prosecutor yung matanda. So, alam niya na yung ginagawa ninyo. Kahit i-refresh niyo Tsaka yung one more question, thing, nare-recognize Miss yung Jobe, question. Yes, Obet. Saglit lang Kalipi. One more thing, 'di ba? It's an investigation in need of legislation. Pagdating kasi doon sa mga yung grounds daw, 'di ba? Nagtatanong ng mga kung anong grounds ng ganito, ganyan. Why do you ask a lawyer na nandun sa opposing side na anti-Duterte? Bakit hindi kayo mag-invite ng isang justice ng Supreme Court or something na neutral ba? Yung pag nagtanong ka ng ano ba yung grounds ng ganito, ng crime ng ganito, bakit mo tinatanong si Jokno? Bakit mo tinatanong si Dilima? At saka yung abogado ng yung babae sa ICC, si Nery Colmenares. Di ba? alam mo, Very Gusto well mo known, mag-solicit ng idea, gusto mong magkaroon ng expert opinion, pero ang tinatanong mo, yung mga abogado na obviously Kalaban. kalaban doon sa pinatawag nyo. Kaya nga Kaya sino maniniwala sa inyo? Pero, ayun. Well, anyway, yun lang yung point ko. Sige. Okay. Thank you, Obet. Hello, Diego. alam nyo kasi, no, ang nangyari kasi sa Quadcom na yan, kung mapapansin mo, no, yung mga mga kongresista dyan, wala sa ayos, no, mga chismis, mga kung ano mga sinasabi. Yung kongresista na nagtanong kay Wilkins, kay PIDEA Chief Wilkins, na kesyo raw kinilir niya si Yang kasi nga inappoint daw siya ni President Duterte sa pagiging head ng PIDEA. Sabi ni Wilkins, wala nga akong nakitang ebidensya na magdidiin kay Yang. Alam mo, pinagpipilitan na isang kongresista, chismis. Kesyo raw marami nagsasabi, kesyo marami ganito. Anong klase pag-iisip na isang kongresista yan? Di ba? Ang kaharap niya, matalinong tao yan si Wilkins at saka pinangalagaan niya sa kanyang pangalan. Tapos, gagamitan mo lang ng chismis na kesyo si Michael Yang. Di ba? Yung mga tanong na ganyan, na talagang nakakabobo, no? Tinang nakikinig yung mga bata, talagang hindi malaman, no? Kung anong pag-iisip yung mga tanong na ganyan. Nagbabase ka sa chismis, gusto mong idiin yung tao, tapos sa chismis ka na gano'n. Wala kayo pakitang na ebidensya. Di ba? O, ito pa. Pangalawa, noong nagsalita si Kongresista Cardema, di ba? O, lahat sila nag-react. Bakit? Tinamaan sila lahat. Ang dinala lang nila, yung mga biktima ng drug war na sinasabi nila, yung mga inosente. Bakit hindi sila nag-imbita ng mga pinatay ng mga durugista, no? Yung mga magulang na pinatay ng mga addict at saka yung mga nirape ng mga batang sanggol na hindi nga inimbitahan dyan sa Quadcom. At ito pa, yung mga NPA, no? Na pumapatay na sundalo, tama nga naman si Cardema Tama kayo, yung pagsasalita nyo dyan isang convicted na si Castro, tapos kung ano sasabihin, kesyo raw may proseso, may due process. Paano yung mga sundalo natin na pinapatay ng mga NPA, no? Na tumutulong lang sa relief goods na i-transfer sa mga bayan o pinagpapatay ng NPA. May narinig ka ba na kinukundina nila? O, di ba? May narinig ka ba na sinabihan nila na kung ano man binabanggit nila dyan kay Tatay Digong, sinasabi ba nila against sa mga NPA?
Diyan lang natin makikita eh, di ba? Nagkakaisa sila para siraan yung Duterte. Pero yung mga sarili nila, hindi nila nakikita yung mga mali na ginagawa nila. Di ba? Kaya nga lahat sila, react lahat no kay Kongresista Cardema eh. No, tama yun, para magising sila at mapahiya sila sa mga mamayan. Yun lang, salamat. Thank you. If I may interject din doon sa sinabi ni Diego about sa mga party list. No? Kasi yung party list na system natin, ano na talaga eh, bulok na talaga eh. No? Sila ang nakikinabang eh. I would like to suggest na magre-release talaga, sabagay magre-release naman talaga din si Joey siguro, ng mga listahan ng mga party list na connected sa ano, sa mga makakaliwang grupo, sa NDF. No, I don't think we should vote for them anymore kasi nga they are wasting our money, they are wasting our time. And wala pa ako nakitang kapakipakinabang na batas na napakinabangan ng lahat, no? Or kahit counter-terrorism man lang na mga batas na nanggaling sa kanila. Kasi sila din ang number one maapektuhan. Yun lang. Online, nag-usap tayo ng nakaraan, marami kang magandang i-share dito, alam ko. So, thank you po. Hello, online. Nakikinig lang po. Good morning po. Nakikinig lang po. yung tungkol sa mga napag-usapan natin, tungkol sa mga terorista, komunista, at yung mga drug laboratories na lalansag under Duterte's time. Diyos me, yun lahat. Siguro, marami naman hindi nakakaalam pa, no? Prepare yun, kung meron kayong computer, winning interview connection dyan para madagdagan ang ating naman. Lelos, doon ka muna, Lelos. Doon ka muna, Lelos. Para dagdag kaalaman lang, kung meron kayong internet dyan, simula na tayo sa ating palatuntunan. Actually, EJK, ang nag-i-initiate talaga niya, is grupo nila yung nasa left side. Galit na galit kasi sila dahil unti-unti silang naubos during the time of Duterte, during the time of PRRD. Lalo na nung nakisali na si Sara sa national platform. NTLF. Yes. Pero nag-organize talaga ng NTFL kasi grupo yan nila na mahinig ko na sasabihin. Galit na galit kasi sila dahil unang nilunsag is yung ECLIP. Alam niyo ba yung ECLIP? Enhanced Community Livelihood Enhancement Program para sa mga surrendery. Saka nilunsag yung CSP. Nang nakita nila is effective lahat yan, saka napaka-efficient, nagbibigay ng sufficient parang sabi natin 360 evolution sa buhay ng mga andun sa liblib, lalo na sa mga indigenous people. Inilunsad ang NTFL kaya nagkaroon ng mga massive talaga na ginagawang kampanya ang gobyerno. Sa NTFL kasi tinutumbok nila yung pinaka-root. Kung titingnan mo kasi ang NPA, yung sa grupo nila, dalawa kasi yung side, may white area at saka red area. Yung white, yan sila Castro. Sa Puro Campo. Red area, yun ang grupo nila Kauris. Search niyo, ma'am. Si Madlus. Yang si Kauris, ma'am, siya ang pinakamatandang tao sa revolusyon na namatay sa Impasugong Bukidnon. Siya ang pinaka-core ng revolusyon, ma'am, sa front arm, sa front warrior. Sa guerrilla movement. Sir, online, bakit niyo po alam itong bagay na ito? Mamaya na, ma'am. Mag-discuss tayo, ma'am. Malayo-layo pa tayo. Hindi, bigyan niyo lang po kami ng para po yung mga nakikinig po sa inyo, maintindihan nila kung bakit importante itong ma-share. Para meron po kayong personalidad at maintindihan ng mga na ito ay alam niyo dahil kayo po ba ay sundalo, sir? Basta andun tayo sa gobyerno tayo, ma'am. Sa gobyerno po tayo, ma'am. Yan, ma'am. Yeah, yun lang naman po. So, Okay. nasa position po talaga kayo para malaman itong mga kwentong ito. Yes, ma'am. Yan. Nang nakuha na si Kauris, ma'am, galit na galit sila kasi classmate niya ni sa Campo, ma'am. Best friend talaga niya. At saka yung namatay na mag-asawa, yung kinakuha mag-asawa sa Tarlac, ma'am ba? And I don't know, hindi nalimutan ko ang pangalan. Sila yung pinaka-core, ma'am, sa revolusyon. Nang makuha si Kauris, pinalayas niya si Bong Villanueva doon sa Mabinig, Davao de Oro, sa may Libudon. Yun din sana ang maging assistant sana niya para mag-continue ang guerrilla warfare sa kanilang movement. Nakuha din sa may Libudon. May kinuha din silang tao, sana magpatuloy ito proliferate, yun si Mr. Chad Buok na nakuha din sa may somewhere New Bataan in between Maragusan. Malapit na mag-end ang term ni PRRD that time. Nang nakuha yun, wala talagang ibang naisip sila kundi gumanti. Then nasilip nila ang drug of war on drugs as a leaping board para maka-inject sila, maka-insinuate sila na may illegal na ginagawa si Duterte.
it's no longer about vindication of sentiment, ma'am, but it's vindication of vengeance. Galit na galit sila. Dapat mawala itong mga Duterte dahil pag once maganda pa rin ang performance ng Duterte, possibly, Sara will be raised up. And yan ang kinakatakot nila. Yan, ma'am. Yung EJK na yan, ma'am, is just a facade. But the real story dyan, ma'am, is paano sila nasugatan. Kasi doon sa grupo sa red area, ma'am, doon nag-i-evolve, ma'am, una, extortion because of revolutionary tax. Second, in and out kasi ang lumdiling dyan, ma'am, magyaling sa drugs, sa kidnapping, ano pa yung isa. Meron pa sila, ma'am, yung ano ba, yung mga gamit ng atin sa mga arsenals natin, ma'am. Diyan nagkaroon din yan ng black market, ma'am. Kaya galit na galit sila. During the time of GMA, ang guerrilla for that time, i-explore natin yung mga bagani-bagani na yan. Nasa mga 30 plus lang yan. Panahon ni Pini, ma'am, maging 57 ata yan o 67. Grabe, ma'am. Dumami talaga. At kaya nung nilang hawakan ang isang barangay. Siguro, alam niyo yan, sa may Mungkayo area. Invested talaga sila na may-ari ng area. Ang anak, NPA, ang kapitan, NPA, lahat doon, NPA, ma'am. Yan. Kaya nagalit sila, ma'am. At lastly, ang yung nakuha, ma'am, yung Silyonso Pitaw. Doon sila umalma talaga, ma'am. At that time, ang co-chair, the regional peace and order chairman that time is si DP Sara. Kaya galit na galit sila. They just find EJP as the reaping board para magkaroon sila ng identity to fight their vengeance against the Duterte. Ma'am, I give you a hint. Ma'am. Mga kaibigan ko lang din ito, ma'am. Nakikinabang sa IT world ngayon, ma'am. Ganito nangyari ngayon, ma'am. Marami talagang pumapasok, ma'am. Actually, taga-Davao itong mga gagong ito, ma'am. Magkakilala din, ma'am. Pumasok sila sa akin. Mga Duterte ito, ma'am. Pero nakikita nila, ma'am, wala kasing engagement. Pag Duterte to Duterte kasi, ma'am, ma'am, mahina ang engagement ba? Ang reaction man siguro hindi ganoon ka, hindi ganoon ka empathic ba? Kaya tumawid sa kabila. Wala silang basta sila, they just voicing out for BBM dahil marami ang magre-react na Duterte. Ngayon, ma'am, accordingly sa kanila, they've been paid monthly for 30K, deducted by 2,000 para sa coordinator. Ganito ang nangyari, ma'am. Imagine mo, ma'am, sa reaction nila, out of their engagement, ma'am, for 20 days, naka-income po sila ng 80,000. Libre pa ko ng mga gago. Out of their engagement. Pero ma'am, mga Duterte yan, ma'am. Pero they just, tumawid lang talaga sila just to make money. Ang nakakasakit lang kasi, ma'am, ang grupo ng Duterte kasi, ma'am, is heartily yan ang conviction. Samantala sa kanila is pera-pera lang. Nago talaga itong mga tao ito. Kaya mo, sinabi ko sa mga yung kakilala ko na dito sa yung mga dito, stop engaging them because tayo ang nagbibigay ng hanap-buhay sa kanila. Tapos sira pa yung isip at puso natin. Wala akong problema. Kaya dito sila mag-online. Huwag kayong mag-react because your data, iba yung approach ko dyan online. Kasi sa akin, naiintindihan ko kumikita kayo dito eh. O ngayon, kung gusto makipagbardasan sa akin, okay lang. But you have to be reasonable. Alam ko pinagkakakitaan nyo ko. Alam ko na ginugulo nyo yung live ko and whatnot, ganyan. Naiintindihan ko yun. Okay? Pero ang para sa akin lang, if you really want to, para marami kayong ma-report na nanggugulo kayo sa live ko and whatnot, I'm only asking for you to be reasonable. Okay? You have to be reasonable. Paghirapan nyo naman yung kinikita ninyo. Kung mag-gugulo ng live at gusto ninyong pahiyain yung mga Duterte Alliance, dal. Isa pa to, ayaw makinig eh. Ano ba yan? Okay. Kung gusto niyo na manggulo at gusto niyo na you have to do it in a way na nag-argue kayo. Okay? You have to do it in a way na meron kayong pinupunto, nakikipag-engage kayo ng matino. Hindi lang yung parang magwawala kayo dito sa mga asal taas aalis na. Pagka ganon, syempre, ibablock ko kayo, hindi na kayo kikita. 'Di ba? Hindi na kayo kikita, pero kikita kayo kapag kunwari, matino yung mga comments ninyo. Perspective, bakit nasasaktan? Paano nasasaktan? Wala po akong feeling sa'yo na personal. I am just speaking just voicing out my concern. Mer's perspective. Would you like to come up? Mer's perspective? Kasi earlier, you said that, yung our opinion, DDS opinion, is a null. So I would like to, be enlightened. Why did you say that? Okay? Akyat, perspective. Ayun, tinanggal ko na yung maingay kanina so that you'll have a space.
kung matapang lang, umakyat na. Wag ang tawag dito, wag masyadong madaming drama. Alam niyo ito kasi sabi ko nga, ako hindi ako madamot. Ang attitude ko sa mga trolls is not really starve them, gutumin natin sila. No. Hindi ganoon ang hindi ganoon ang stand ko sa mga trolls. Nagtatrabaho yan di ba? Nagtatrabaho yan. Sabi niya busy pa Joey Sex. Hindi ka busy kanina ka pa comment dito eh. Your attention is on me. So, diyan pa lang sinungaling ka ng perspective. Sinungaling ka na. So that's why, I cannot trust people like you Kasi you lie to your teeth. Sobrang sinungaling ninyo. Busy. Nakailang comment ka na dito. Hindi ka busy. Nandito yung attention mo. Ngayon, nung hinamon ka, naduduwag ka, kaya ayaw mo. 'Di ba? Ganun lang yon. Okay, let me explain to you bakit iba ang ko dyan. I know yung ibang mga content creators sabihin nila, hindi, gutumin natin yan. No, tatrabaho Kung ito yung pinagkakakitaan nila, ibig sabihin, ito lang talaga yung kanilang source ng pagkain nila sa buhay. Pagkain nila sa araw-araw. I have no heart to deprive them of money for food to deprive them money so that they can buy food on their table. Kaya, kung gusto kumita, sige, pakitain natin, walang problema. Diba? Walang problema. So ngayon, now na kumikita kayo at kumikita kayo sa pambabash sa akin, ang hiling ko lang, you have to earn the money that you're gonna get out of me. Okay? You have to earn it. So, ibig sabihin, kailangan matapang ka, ibig sabihin, humarap ka, ibig sabihin, makipagbatuhan ka ng reason sa akin. Ganun yun. Hindi ko na nga tinatablay ang pagkakakitaan ninyo I am becoming a source, a place for you to earn money. Diba? And the only thing that you have to do is to be reasonable. So, either kikita kayo sa akin dahil tinotroll nyo ako, pero dapat reasonable kayo. Pero kung kunwari, sobra ninyong bastos, mabablock kayo. O pag-block na kayo sa akin, paano kayo kikita? Mamili kayo, yun ang choices ninyo. Loyalista naman talaga yan si Perspective. Sobrang loyalista. Ayun. Well, perspective, ikaw, huwag ka magpanggap na busy-busy ka, ganyan-ganyan. Kanina ka pa nandito Out muna ako, ma'am. Sige, online. Thank you. Pero hindi po kami bastos, Joey. No? Binastos mo na kami kanina. Ano sinabi mo na yung opinion namin ay null. Null. Okay? In English mo lang yun. But that actually, contains the same insult as any other words. Pagkatapos, ngayon, na ini-invite ka para pa-explain sa'yo, sasabihin mo na busy ka. Nagsisinungaling ka. Wala kasing may wala may bigay na. Huwag mo kami binubullshit. Tapos sasabihin Walang argument. Okay. Hindi ka bastos. Bastos ka kasi iniimbitahan kang umakyat. Hindi ka naman makaakyat. Puro paninira lang yung ginagawa. Yes, it is just reaction to the speaker. But when I reacted to you, at sinabi ko at in-explain ko yung reaction ko sa'yo, ano yung sagot mo sa akin? Na bakit ako nasasaktan, di ba? Null daw. Na bakit ako nasasaktan? So, perspective, bastos ka. Bastos ka. Bastos ka, plastic ka, ipokrito ka. Yun ka. At Wala, yan po lahat, yung duwag. May isa pang kupal o book FB. Kulong na si Duterte. Duwag ka, okay? So anyway, ayan, let's go to si Haya. Si Haya, go. Hello, maayong buntag sa tanan, maayong Domingo. Magma-manifest lang ako, Miss Joy. Kasi I have been parang brewing this feeling, no? Parang I've been self-reflecting for the past few days, charots, since the hearing. Kasi on why I felt so personally offended during the hearing, PRRD's hearing. Kasi hindi naman ako ganun ka-fanatic and I try not to take things personally sa politics, pero nabwisit talaga ako. And thankfully, yung whole family namin is in support naman of Duterte. So, pero nabwisit pa rin ako. Kasi first, Miss Joy, alam mo how we chose Duterte to represent us Filipinos. So, their attack and disrespect towards him is also directed towards us. Alam mo yun? And secondly, ang bastos ng idea na, like how they basically parang diminish the works of other departments involved sa war on drugs. Parang if you work for that department, okay lang yun sa inyo? Na ginaganyan kayo? Like parang, the Congress, we here in the Congress work better than you and you're useless? Parang ganon? They were basically parang implying that the other departments were useless, diba? Thirdly, parang the way we treat people who've contributed like really good stuff for our country, especially our country's peace and order, the people who really work hard to achieve progress or peace and order for our country. This is really how we treat them. Parang no wonder nagkaka-brain drain tayo. Parang it naiinis ako kasi
it brings me back to why parang one of the contributions of our country's poverty, which is the brain drain. Like how many people leave this country kasi they lose hope on, like, they're giving their all and they are treated like that, and especially by these stupid congressmen. And then no wonder we're left with the stupidest politicians in this country. And lastly, Miss Joy, yung alam mo yung like the money they spend on hiring like these researchers, yung staff nila, yung consultants nila, only to ask those types of questions. That's a huge insult to the, not only to the thinking Filipinos, but to also to our budget, no? Parang, I know, parang this is why I feel like people really don't realize na the degree of insult that was directed towards us, the Filipino people and the Filipino population, no? So kahit hanggang ngayon, parang a few days na has passed since the hearing, I'm holding on to that inis because we shouldn't tolerate this. And I'm also thinking that not only the congressmen should be held accountable, kahit dapat yung mga research staff nila and yung mga consultants nila dapat din managot kasi the quality of service that they are giving the Filipinos is unacceptable. We are paying them. And yun lang. So, share lang ako ng inis ko. Thank you very much. And I think a lot of people really feel that way. Yung sinasabi ni si Haya. And si Haya was able to articulate it really, really well. They are really, the existence ng Quadcom na yan is an insult to all tax-paying Filipinos, sa totoo lang. Diba? Biruin mo, ayan, sabi nga dito ni maganda rin yung point nito ni Shanaya na ang bastos na ang piniling VP ng mga Pilipino, ginigipit nila at napakalaking insulto sa mga Pilipino. What is the mandate of Inday Sara? She was voted by 32 million Filipinos. None of them were able to achieve that kind of level. Pagkatas ang mga ginagawa nila is against sa choice ng Pilipino. So talagang balakura talaga tong Quadcom na to. And mind you, many of the members of Quadcom are outgoing congressmen. Many of the members of Quadcom are outgoing congressmen. Yung mga hindi na sila tatakbo sa Kongreso. So wala na silang pake. Talagang mga mercenary na lang talaga sila sa Kongreso. Mercenary na lang talaga sila sa Kongreso. So, totoo talaga yung mga yan. Totoo ng pambabalahura, totoo ng pambabastos, ganyan. Ganon. So, it's really insulting. Kaya sabi ko sa inyo, you really have to think of how we are going to change the system. Ayun. True, ang kakapal nila. Kaya nga, naisip ko, Miss Joy, na kahit yung staff nila, dapat i-pressure na. Kasi if you are one of the staff, you're allowing your congressman to do this. So parang damayan na lang lahat, no? Kasi ang napaka-insulto na we shouldn't be tolerating this, no? This level of disrespect to us Filipinos. Parang sobra na ang kapalan ng mukha nila. Sabi ni Gian, edi ikaw nang magaling. Hindi ako magaling, pero ang sinasabi ko lang, tatanga-tanga ka, Gian. Hindi sinasabing ako ang magaling. Between the two of us, talaga mas magaling ako sa'yo. Ayun. Klaro na ba, Gian? Klaro na ba? Ayun. So, hindi ko sinasabi, Gian, na ako ang pinakamagaling sa lahat. Pero between the two of us, sure ako, mas magaling ako sa'yo. Okay? Hindi ko rin sinasabi na, mas magaling ako sa kanila. Ganon. I'm pretty sure magaling yung mga yan kasi nakarating ba naman sa Kongreso. So, may galing yung mga yan. Ang sinasabi ko lang, yung mga katulad mo, natatanga-tanga, dapat mag-isip. Nagets na, Gian? I sent an invite. If you want to explain yourself, okay, if you want to explain yourself, pwede kang umakyat. Ayan. I sent another invite, Gian. Ayan. So ngayon, kung ayaw mo na umakyat at gusto mo lang mambalahura dyan sa comment section, i-mute ka na lang namin. Okay ba? Okay ba, Gian? Ganon ang labanan, ha? Ganon ang labanan. So ngayon, kung ayaw ninyo itong ginagawa namin na nagpapaliwanag, pwede kayong umalis, okay? Pero kung mambubullshit lang kayo sa comment section, i-mute namin kayo. Hindi kita i-block agad, i-mute lang kita. Why? Kasi gusto ko makinig ka pa rin kayo. Kasi alam ko naman di kayo makatiis eh. Alam ko naman manonood kayo ng live ko eh. So ngayon, habang naiinis kayo at nakikinig kayo ng live ko, alam ko na meron kayong matututunan. At darating ang panahon na magninilay-nilay kayo sa gabi, iisipin ninyo, ay tangina tama si Joey. Yun. So hindi ko na kailangang malaman yon kung kailan yon. Okay? Pero alam ko at sigurado ako 100% yung mga kuro-kuro ng mga tao dito at yung mga opinion namin, sooner or later marirealize ninyo, ay tama si Joey. Ayan. Tama si Haya. Ayan. Okay? Ayun.
Sabihin nila yan, salamat. Salamat, Ate Joy. Di uso mga nonsense dito, brains ang labanan. Correct, ayun. Meet up nga tayo, sabi ni Gian. Bakit? Gusto mo sapakan? Ba't mo ako gustong i-meet up? Gusto mo sapakan, Gian? Ay, Miss Joey, thank you. Baba mo na ako. May inutos na asawa ko. Thank you. Okay, thank you. Bye, guys. Thank you, Obet. Sabi ni Jill Arellano, I think we have to unite this coming midterm election. Let us do it. We should not vote for them. Correct. Let's go for Dutertista vote. Ayun. Sabi ni Gian, kasi yun lang naiisip kong gustong gawin ko sa'yo sa pakin. So I have no other purpose. Ano ba? Ano bang gusto mo, Gian? Wala akong ibang naiisip na gustong gawin sa'yo kundi sa pakin. Ano ba? You did not give me any reason to see you. Akala ko naman gusto mo magpasapak sa akin. Na overseas ka pala, ba't ka magsasabi ng meet up? You did not give me any reason. Ba't kita kikitain aside from sasapakin kita? Sige, uwi ka dito para sa akin. Magpapasapak ka sa akin? O di sige, go. Bilis. Don't be harsh naman, ma'am. Well, yun yung una kong naisip. Can't pretend that I do not want to punch him. Well, actually, di naman ako marunong manuntok. Hindi ako marunong manuntok. Pero kaya kong bumali ng buto. So, hindi ko alam. Ano ba? Sorry, Gian, pero hindi ka pleasant na tao. So, ganun talaga yung una kong naiisip. Pag nakita ko, sasapakin ko to. Ganun. Yun yung impression na binibigay mo eh. Ang asshole mo kasi dyan sa comment section. Try natin sa personal. Okay, go. Where and when? Dali lang, Diyos ko po. Overseas ka pala, dami-dami mong hanash. Anyway, Gian, that's it, Pansit. No? I think you already have your 5 minutes of fame. So, next time na magko-comment pa to na nonsense, mute na lang. Ayan. Okay, anyway. Si Haya, anything else? Yun lang po. Thank you. Ayan. Thank you si Haya. Ayan. Diyan ka na lang muna para pag sumingit-singit ka later o makasingit ka dyan. Ayan. Hello, June. Sige. Hi, Joey. Good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning po. Wala lang, nakikinig lang ako sa iyo. Sige po, wala ka pa pong i-share. Punta na po tayo kay Mark, ha? Meron naman, pero masyadong mahaba yun. Later na lang. Hindi po, moment nyo na po para magsalita. Ayan. Hindi, kasi yung sa akin naman, masyadong personal yung galit ko dyan sa Congress talaga. Kasi, share ko lang, ako yung nagme-message sa'yo sa Facebook, Junalyn, yung Facebook ko. Okay, personal yung sa akin kasi talagang wala talagang ginagawang maganda yung mga crocs na yan. Wala talaga silang magandang ginagawa kasi 5 years na akong may sakit. 5 years na akong dialysis patient. Since day 1 na nagkasakit ako, walang ibang nag-finance ng aking medication, ng aking hospitalization is yung congressman ng family ko doon sa Negros, si Kong Tebes. Kasi family friend namin yon. Kasi di ba tinanggal nila ng ganon. Puro sila accused. Kasi Kong Tebes is planning to run for Senate kasi in 2025. So parang umpisa pa lang. Nag-file ba siya ng Nag-file siya ng... Hindi. Pero a good thing is he's doing well ngayon sa Timor. Maayos naman. May mga businesses naman siya doon. So okay lang. So yun. Tapos nakukumpare ko lang kasi marami ako nababasa ditong comment. Siguro hindi maintindihan ng iba dahil hindi pa nila naranasan magkasakit. Ako kasi, when I got sick, nandun na ako sa level ng trabaho ko na nandun na sa mataas, nasa peak na talaga. Tapos nung bigla ako nagkasakit, dun ko naramdaman na, oh my God, kailangan ko ng tulong ng government. Kasi hindi pwedeng pag magkasakit ka, 1-2 years, wala na, ubos na yung ipon mo, di ba? Lalo pa pag chronic yung sakit mo. Lalo pag maging isang dialysis patient ka. So syempre, nandyan yung government kasi asahan mo talaga na sila yung tutulong sa'yo kasi tangina, magkano yung taxes mo, isang cut-off, di ba? Ang laki. So yun na lang yun. Makabawi ka man lang sa gobyerno. So nung panahon ni PRRD, sobrang hindi ko talaga naramdaman na may sakit ako kasi sobrang bilis makahingi ng tulong. Like, mag-LBC ka lang ng mga requirements mo sa Office of the President, babalik sa'yo yun. Blessing na, di ba? Blessing na siya. So hindi talaga siya mahirap na parang hindi mo maisipin na bukas na naman nakukuha ng pera, parang yung bukas hindi na ako pwedeng huminga, mga ganon. Sobrang walang hirap. Not as a pro Duterte, hindi ganon. Nakukumpare ko lang talaga. So, syempre ngayon, panahon na ni BBM. Ito na sila mga nakaupo. Wala ka talagang maasahang tulong from them. Sobrang selective.
Kung wala kang kakilala, wala kang padrino dun sa loob. Wala talaga. So parang ako personally, buti na lang nandyan pa si Senator Bongo. Kasi kung wala si Senator Bongo, wala na talaga. Parang wala ka nang aasahan sa government. So parang ngayon pa lang, sabi ko, wala bang mga utang na loob tong mga to sa kabila ng mga ginawa ni PRRD noon? Patay na siguro silang lahat ngayon kung, di ba? Ako kasi, nagsasalita ako para doon sa mga CD na mga population, yung asan pababa, tsaka pa middle class, mga ganon. Kasi, syempre, 3 times a week ako nagdo-dialysis, all walks of life ng mga tao nakakausap ko. Kasi sa Philippine Heart Center ako. So, hindi naman lang mga mahihirap. Marami rin akong mga kasabayan doon ng mga mayaman. May congressman pa nga akong kasabay na nagdo-dialysis doon na taga Nueva Ecija, na government yung nagbabayad ng dialysis niya. Imagine, di ba? Oh. So, ganun lang. So, parang, bakit gano'n? Sobrang unfair. Actually, June, there are so many layers dun sa problem na sinabi mo. Kasi, unang-una, yung ideal situation talaga, dapat hindi tayo nakaasa sa mga congressmen eh. Dapat itong mga congressmen na ito, nag-iisip sila collectively, okay? Collectively, dapat nag-iisip sila kung paano na yung mga kagaya natin, kagaya ni Ma'am June, ganyan, ay matutulungan at magbibigyan ng assistance pagdating sa mga ganitong uri ng sakit. Ako naiintindihan ko kung gaano kahirap magkaroon ng dialysis patient na miyembro ng pamilya. It will really drain you. Okay? So kaya yung tulong na nakukuha ng isang pamilya, whether it is coming from malasakit or it's coming from a congressman, napakalaking tulong tayo. Sobra. Mark, wait lang. Mute ka muna, Mark. Wait lang. Makakarating tayo sa iyo, Mark. Okay, mute muna kita, Mark, ha. Ayun. So yun yung problema. Ngayon, of course, syempre sa kaso ni June, dahil nga si Teves yung nakakatulong sa kanya dahil mahirap na nga ngayon humingi ng tulong sa malasakit eh. Hindi na siya katulad before. Hindi na siya katulad nung panahon ni PRRD na basta qualified ka, makakakuha ka ng tulong. So you look for the next best option. And the next best option is of course, kumuha ka ng tulong doon sa kakilala mo sa gobyerno. And if that is Teves, di ba? And to be fair kay Teves, marami talaga akong naririnig dyan na tinutulungan niya talaga. So, kaya nga manghingi ng tulong kay Teves. That is the feedback that I am getting. Supposedly, yun yung trabaho ng Malasakit Center. Pero dahil nga, iba na ang patakbo ng Malasakit Center, so nangyayari yung mga ganung bagay. Well, we really have to, let us recognize those kind of problems. And also, pag-isipan natin na kailangan na rin natin mag-isip kasi kung paano magkakaroon ng sistema ang bansa. Na hindi tayo dapat, maswerte si Ma'am June kasi nung nandyan si Teves, kilala niya si Teves, natulungan siya ni Teves. Paano sa ibang mga pagkakataon na merong mga dialysis patient na nangangailangan ng tulong na walang kakilala? Diba? Correct. Diba? Paano yung mga ganon? So, yun yung problem. And, sa totoo lang, mas marami akong naririnig na mga taong may sakit, may na hirap talaga makahingi ng tulong. Sino ba ang mga kilalang mga government official na madaling makahingi ng tulong? Si Bongo, si Senator Bato, hindi ko sure, Pero si Bongo, Senator Bongo, minimal lang kasi siguro wala masyadong budget. Pero si Senator Bongo, tumutulong rin naman. Pero sa akin lang, ang point ko lang naman is, nandiyan sila. Nandiyan sila. Mayaman, mahirap. Walang pinipili kung may sakit ka. Basta qualified ka. Tsaka iniisip ko lang din, Miss Joey, ganito. Pag yung reality kasi, yun sa akin, experience ko personally. Pag pumunta ka sa NKTI, pumunta ka sa Philippine Heart Center, hindi lahat doon mahihirap. Marami ka doon makakasalubong na mayaman sila, well-off sila, pero pag tinamaan ka na ng milyon-milyon na sakit na babayaran sa hospital, wala kang ibang gagawin kung talagang humingi ka ng tulong sa government. Diba? Pwede kang umakyat. Ang luma-luma naman yung bakit takot ang mga Duterte sa ICC.